Tumiklop na mga kababayan yung pakpak ni Maudigs. Bakit niya, Mr. Maravillas? Surrender po, mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi diyan sa balita, former President Duterte plans to appeal SMNI's case. Says he stands with Pastor Kibuloy. Gustong makipag-usap sa ating Pangulong. Ano kayo ngayon? Pahiya mga kababayan yung mga supporters ni Maudigs. Yung mga nagsasabing strong leader po si Maudigs. Paano nangyari po ng isang strong leader makikipag-usap sa isang weak leader na sinasabi niya para mag-appeal po? Di ba? Yan kasi po, pag nasobra ng yabang, sabi sa Bible malinaw na malinaw, he who exalts himself shall be humbled. And he who humbles himself shall be exalted. Diba, mga kababayan? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, napaka-humble talaga. Kasi sabi niya mga kababayan, ready siya na pakinggan si Maudigs. Ayan po, mga kababayan ang balita. Sabi diyan, Bongbong Marcos ready to talk to ex-President Duterte regarding SMNI. Pati yung barkada mga kababayan ni Maudigs na si Pastor Kips, na isa ring mayabang, na sabi, may-ari ng universe, hindi po na kayang i-stop yung probe ng Kongreso at minalas pa yung appeal nila mga kababayan, yung appeal ng mga abogado sa NTC. Yung appeal nila sa Court Appeals, binasura pa yung decision po ng NTC, inappeal nila sa Court of Appeals. Binasura. Sunod-sunod na kamalasan. O sabi dito, Court Junks SMNI petition. Sabi ko sa inyo, tama yung kasabihan mga kababayan, when it rains, it pours anya. Tama? But before natin mga kababayan na pag-usapan, ibigay sa inyo yung full story. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Saka pala yung ating appeal, pakiusap sa ating mga Marcos loyalist para po malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Subscribe po ninyo ito at i-viral ninyo lahat nating mga videos po, lalo na yung ating channel po. Ito mga kababayan ito mga kababayan na Bullseye News on the go. Ayos pa. And by the way, mga kababayan, doon sa mga nangangailangan ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo dito sa aming Colossal Fitness Gym. Nandito po ako sa Colossal Fitness Gym. We also have car rental, padangat car rental. We have our brand new model ng Toyota Innova para po sa aming car rental, and also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. So ito po yung aming office. Pwede na kayo rito po na magpabook. Yan may kami dito, may Paymaya, tapos yung may bayad center po dito, mga kababayan kami. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyong mga inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa aming gym. Yan po mga kababayan. Ayos pa? Ayos na ayos adya Mr. Maravillas. So unahin ko na muna mga kababayan itong balita na ginang po ng Court of Appeals yung petisyon ng SMNI na ipatigil po yung suspension ng NTC. Sabi ni Maudigs doon sa papresko niya, wala man niya silang nakita. They have not come up even an allegation of any wrongdoing.
Kung walang nakita, bakit nireject po? Binasura ng Court of Appeals po yung kanilang petisyon. Mas magaling pa niya kasi Mr. Marabilla, si Maudig, sa husgado. Hindi rin po. Wala nang bertod, wala nang power yung si Gibbs. Hindi po niya ma-stop. Yung Congress probe, hindi niya ma-stop. Yung suspension ng MTRCB, hindi niya ma-stop. Yung suspension ng buong network ng NTC, hindi niya na-stop. Nag-appeal sila, hindi rin na-stop. Malamang mga kababayan, pati yung revocation ng franchise ng SMNI, hindi niya ma-stop. Kaya ngayon po, tumiklop yung tuhod po ni Maudigs. Magmamakaawa siguro po sa ating Pangulong BBM na ininsulto niya noong eleksyon, noong kampanya, na gumagamit niya ng Tapos isa niyang weak leader, kita ninyo, may Diyos po, bilog ang mundo. Tumiklop mga kababayan yung pakpak ni Maudig sa isang weak leader. So, ito yung patunay na ang ating Pangulong Bongbong Marcos is a strong man. Totoong strong man. Nanginginig na po siya, biglang naglangis-langis po kay President Bongbong. So, sabi diyan, the Court of Appeals junked the petition filed by Sunshine Network International SMNI that sought to stop the 30-day suspension order issued by NTC against the network for its alleged violations of franchise terms. Sa 5 pahinang resolusyon mga kababayan, promulgated on January 4, Thursday, but only made public Sunday, the 14th Division po ng Court of Appeals dinismiss po ang petisyon for certiorari and mandamus with the application for temporary restraining order and or preliminary injunction filed by Suara Sug Media Corporation, which does business and broadcasting under the name SMNI through its councils led by Rolex Suplico. Basag po mga kababayan yung spiritual advisor ni ni Maudig. Nadamay po sa kalokohan ng dating Pangulo. Kaya sabi ni Digong, naawaan niya ako, kaya gusto kong kausapin yung ating Pangulong Bongbong. Gusto ko anyang tulungan si Pastor Gibbs. So sabi diyan, the court said, the petition warrants an outright dismissal because SMNI failed to exhaust all remedies such as filing a motion for reconsideration with the NTC before filing a petition for certiorari, prohibition in mandamus. It said that SMNI must first show, among others, that they do not have any other plain, speedy, inadequate remedy in the ordinary course of law based on the rules of court. Petitioners may not arrogate to themselves the determination whether a motion for reconsideration is necessary or not, sabi po ng husgado. Nagmamadali mga kababayan. Yung mga abogado, sabi ko, magagaling itong mga abogado ng paniwala natin, ang akala natin pala. Si Suplico po, dating congressman. And I think Bartap Natser itong si Suplico. Ano nangyari? Di ba? So sabi ng Court of Appeals, yung NTC niya was not given any opportunity to rectify whatever error it may have made or to address the inscription in aspersion of grave abuse of discretion thrown at it by petitioners. Thus, their failure to file a motion for reconsideration before filing the present petition is a fatal infirmary. Tapos, mga kababayan, iyan kasi, nag-ugat ito mga kababayan na problema nila sa fake news, fake news peddling. Inakusan nila si Martin Romualdez na nagwaldas ng 1.8 billion na travel expense. At ang sinimula nito mga kababayan, kabit-kabit ito na problema nila. Nakakabit ito sa kwento ng confidential funds kasi.
gusto nilang maghiganti. Kasi tinanggal yung confidential funds ni Inday ng Kongreso, gustong maghiganti. Gustong siraan yung Kongreso, lalo na si Speaker. Ayon mga kababayan, sabi kasi sa Bible po, vengeance is mine. Inilagay nila sa kanilang mga kamay yung pag-iiganti. Itama naman po yung naging desisyon ng Congress kasi unang-una, doon sa confidential funds, si Inday mismo yung nagsabi, leave it to the wisdom of Congress. Doon nagsimula mga kababayan kung bakit sila nasadlak dito sa napakalaking problema. Kita ninyo? Kaya mga kababayan, sabi rito, ito yung pa-press con ni Maudigs doon sa Davao. Sabi rito, former President Duterte plans to appeal SMNI's case, says he stands with Pastor Kibuloy. Ang concern ko lang ngayon is to help my friend, si Pastor, dahil sa totoo lang, itong NTC, wala naman silang nakita. They have not come up even an allegation of any wrongdoing. Yan ang problema sa inyo. Ayaw ninyong umamin. Nasaan na ngayon yung power ninyo na mga matatapang, strong leader at saka may-ari ng universe. Diba? Ang tawagan niya dyan, Mr. Maravillas, talokso ng Diyos. Tama po. Nasobrahan kasi ng yabang. So nakakuha kayo ngayon ng katapat. Yung ating Pangulong BBM. O ngayon, sabi, tingnan ninyo, very humble yung ating Pangulong Bongbong. Ready niyang kausapin po kahit hindi siya tinitigilan ng paninira. Although, nung Sabado po sa press con, hugas kamay si Maudigs. Langis-langis siya mga kababayan. Sinabi mo na, wala man yan ang kinalaman si President Bongbong dito sa issue ng ICC. Yosi, biglang kumambyo po at sabay Pilato po, iniman na niya ko wala man akong kinalaman sa destabilization. Yosi, narinig po sa buong mundo at through SBNI yung ganyang panggatong sa mga members ng armed forces, pati ng PNP, at gustong mangialam sa sabi mga kababayan, ina-accuse yung Congress ng korupsyon, gustong ipa-audit, mangialam na niya kayo, at nananawagan pa ng civil disobedience. Ngayon, Pilato siya. At this time, mga kababayan, yung sinasabi niyang weak leader, makikiusap daw siya para sa kanyang kaibigan. Pero tingnan ninyo, sabi ng ating Pangulong Bongbong, ready niya ako na kausapin siya. Ito po, Bongbong Marcos ready to talk to ex-President Duterte regarding SMNI probe. Ayan pa, para na anyang mamong tupa. Yung picture ito ni Maudigs nung galing siya sa China, sa barkada niyang si Xi Jinping, na basta na lang pumunta doon, walang kaalam-alam yung ating Pangulo. Sabi dito, President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting, sabi po ni Communications Secretary Chiloy Villarcaria Garafil. The statement of the head of the PCO came after Duterte said he wanted to talk to the President indirectly about the matter. Ewan ko kung I do not want to control the President, but rather, I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Sabi po ni Maudigs, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely, maybe commented on the direction that the government is proceeding. Nag-deny na po. Testigo po ang mga mamamayang Pilipino kung paano ninyo linait-lait at siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo, maganda pa rin yung pinapakita ng ating Pangulo. May respeto pa rin sa inyo. Wala kayong narinig galing sa kanyang bibig na kung ano-anong salita kahit ayaw ninyong tantanan. O ngayon, nalagay kayo at yung kaibigan ninyong si Maudigs sa problema
makikiusap kayo ngayon. Ngayon, ang tanong natin, sino ngayon yung kahiya-hiya? Di ba? Di ano niyo, Mr. Maravillas, ang masasabi mo, dapat ba napagbigyan? Bahala na niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Bahala siya kung pagbibigyan niya o hindi. Pero tingin mo niya, Mr. Maravillas. Ako, ang tingin ko po, hahayaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na dumaan sa tamang proseso. Di ba? Kasi pag hindi siya dumaan po sa tamang proseso, magagalit din yung ating mga mamamayang Pilipino sa kanya. Di ba? Kasi tingnan mo, kinausap, kahit may mga violations yung SMNI, pinalusot ng ating Pangulo, dapat dumaan sa tamang proseso. Kung walang kasalanan, walang nakita na problema, di okay. Pag halimbawa talagang may violations, tulad ng ABS-CBN, na sabi niya may violations, o di kailangang ipasara, bawiin yung franchise. Ganon lang po yon, mga kababayan. Tama po? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.